Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi wa ilmihi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Waalaikumsalam. So Ustad, ano ang gagawin ng isang tao pag halimbawa nakagawa siya ng kasalanan tapos nagtauba siya? Tapos nakagawa na naman siya ng kasalanan. Tapos nagtawa. Ito ba ay tatanggapin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala? So parang yung isang tao na paulit-ulit siya gumagawa ng kamalian. Tapos nagkatauba naman siya. Tapos babalik na naman siya ulit sa kamalian o sa kasalanan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Wa alaikum assalam. Unang-una, al-ikhlaq anil maksiyah, yung pag-iwas sa kasalanan ay nararapat gawin ng kahit sino sa kanyang makakaya. Yung pag-iwas sa haram ay dapat niyang iwasan sa abot ng kanyang makakaya. At yung pagtauba, obligado pa rin ito sa lahat ng mananampalataya, sa lahat ng mga Muslimo. At hindi niya pwede panghawakan yung kasalanan, yung kanyang ginagawang kamalian, na patuloy siya gumagawa ng ganito. Baka kasi umabot sa punto na dito siya madatnan ng kamatayan, wa'uzubillah. Kasi ito yung su'ul khatimah. Su'ul khatimah, ito yung namatay ka sa loob ng maksiyat ng Allah Ta'ala. Yung kamatayan mo nasa loob ng maksiyat ng kinagagalit ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, o masamang pagkamatay. So nararapat sa isang mananampalataya at dapat niyang buksan ang kanyang isipan at ang kanyang puso na dapat nagkaroon siya ng mubadaratun bitawbah. Lagi siya magmadali o lagi niyang paramihin yung kanyang pagtauba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa bawat sandali at sa bawat panahon, at walang pinipiling lugar. Kung alam mo nagkaroon ka ng pagkakamali kay Allah Ta'ala, ng kasalanan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ja'a fi hadith al-Qudsi, kahalin tulad ng binanggit sa hadith al-Qudsi na binanggit ni Allah Ta'ala, ya bana Adam, o anak ni Adam, kullukum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Lahat kayo, sabi niya, ay nagkakagawa ng kamalian sa araw at sa gabi. At sabi ng Allah Ta'ala, wa ana aghfiru dhunuba jami'a. At ako, sabi niya, nagpapatawad ng kasalanan. Tapos sabi ng Allah Ta'ala, fastaghfiruni, humingi kayo ng kapatawaran sa akin, aghfir lakum, papatawarin ko pa rin kayo. At sinabi rin ng Allah Ta'ala, tubu ilallah jami'an ayyuhal mu'minun. Lahat kayo, sabi niya, ay magtauba, magbalik loob kay Allah Ta'ala, o kayong mga mananampalataya. At kasi bakit? Yung pagtauba, sabi niya, la'allakum tuflihun. Ito yung maging paraan at dahilan na kayo ay magtatagumpay sa mundo at sa kabilang buhay. Kapag nakakagawa tayo ng kamalian, ng kasalanan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. At sabi rin ng Allah Ta'ala, sabi niya, istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Ay humingi kayo ng kapatawaran kay Allah Ta'ala at kayo ay magbalik loob kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ito yung nararapat sa isang mananampalataya kapag nakakagawa siya ng kamalian at nakakagawa siya ng kasalanan. Kaya sinabi rin ng Allah Ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu tubu ilallah tawbatan nasuha. Magtauba kayo kay Allah Ta'ala, o kayong mga mananampalataya ng totoong pagtauba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So isang mananampalataya ay dapat nandoon sa kanya yung pagtauba kay Allah Ta'ala. Nandoon sa kanyang pagtauba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sa araw at sa gabi. Kullukum tukhti'una bil-layli wan-nahar. Gumagawa kayo ng kasalanan sa araw at sa gabi. Wa ana aghfiru dhunuba jami'a, sabi ng Allah Ta'ala. At binanggit din sa hadith al-Qudsi na binanggit ni Anas ibn Malik, binanggit ng Rasulullah, binanggit ng Allah Ta'ala, ya ibna Adam, o sabi niya, anak ni Adam, sabi ng Allah Ta'ala. Sabi ng Allah Ta'ala, ya bana Adam, sabi niya, law balagat dhunubuka anana as-sama summa astaghfartani. No, kapag umabot man, sabi niya, ang kasalanan mo ng kalangitan, tapos humingi ka ng kapatawaran sa akin, sabi niya, ghafartu lak, papatawarin pa rin kita. Sabi niya, Adam, kaya sa umpisa ng hadith al-Qudsi, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu lak, alama kana minka wala ubali. Ano man yung nagagawa mo, sabi niya, hindi ko napapansinin. Sabi ng Allah Ta'ala, humingi ka lang ng kapatawaran kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Binanggit sa hadith al-Qudsi na yun, sabi niya, ya bana Adam, o anak ni Adam, sabi niya, law ataytani bi kurabil ardi khataya. Kahit pa sa yawmul qiyamah, sabi ng Allah Ta'ala, na napuno mo yung mundo at ng kalangitan ng kasalanan at nagkita tayo sa yawmul qiyamah. Sabi ng Allah Ta'ala, law ataytani bi kurabil ardi khataya,
thumma la tushriku bi shay'a, huwag ka lang gagawa ng shirk sa akin, sabi niya, ghafartu lak, papatawarin pa rin kita. La ataytuka bi qurabil ardi maghfiratan. Kung gaano kalaki yung kasalanan mo, sabi niya, napuno mo yung dunya, ganun tutumbasan ko, sabi yung kapatawaran ko, sabi niya, kung gaano kalaki yung kasalanan. Allah. Ganun yung kapatawaran ng Ganun yung Allah. kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang mananampalatayan, nagtauba, nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Qul ya ibadi, sabihin mo ya Muhammad sa mga alipin ko, alladhina asrafu ala anfusihim, sila yung mga sumobra sa kanilang mga sarili sa paggawa ng kasalanan. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tinawag pa rin ni Allah ta'ala yung alipin niya na ibadi, alipin ko pa rin yan. Alipin ko pa rin yan. Kahit na mga sabi ng Allah ta'ala, Qul ya ibadi, sabi mo sa mga alipin ko, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ja'a fil hadith, binanggit din sa hadith na hadith al-Qudsi na binanggit sa hadith na binanggit ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu, na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sinabi ng Allah Ta'ala, sabi niya, ala adnaba abdi dhanban, gumawa yung alipin ko, sabi niya, ng kasalanan. Sabi niya, fada'a rabba, tinawag niya si Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, faqala rabbi ighfirli, ya Allah, patawarin mo ako. Sabi ng Allah Ta'ala, alima abdi anna lahu rabba yaghfiru dham wa yuqaddu bidham, nagpapatawad ng kasalanan at nagbubura ng kasalanan, nag-aalis ng kasalanan. Sabi ng Allah Ta'ala, ghafartu li abdi, pinatawad ko na yung alipin ko. Allah. Thumma aada, tapos bumalik na naman yung tao na to sa kasalanan. Yung kasalanan na pinagtawbatan niya, binalikan niya ulit. Tapos nung binalikan niya yon, nagdua ulit siya, ya Rabb, Allahumma ighfirli, ya Allah, patawarin mo ako. Allah. Tapos sabi ng Allah Ta'ala, alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dham wa yuqaddu bidham, alam ng alipin ko na meron siyang Panginoon na nagbubura ng kasalanan, nagpapatawad ng kasalanan, ghafartu li abdi, pinatawad ko pa rin yung alipin ko. Thumma aada, bumalik ng ikatlong beses. Bumalik na naman, yung ikatlong beses yung tao na to na pinatawad ng Allah Ta'ala, bumalik na naman siya Sa kasalanan. sa kasalanan ng kanyang ginawa. Nung ginawa niya ulit yun, tapos siya ay nagdua ulit, Allahumma ighfirli, ya Allah, patawarin mo ako. Sabi ng Allah Ta'ala, alima abdi anna lahu rabb yaghfiru dham wa yuqaddu bidham, alam ng alipin ko na meron siyang Panginoon na nagbubura ng kasalanan at nagpapatawad ng kasalanan, ghafartu li abdi falyaf'al abdi ma sya, pinatawad ko na yung alipin ko sa kasalanan na ito at gawin niya na kung ano yung gusto niyang gawin, papatawarin ko pa rin siya. So, ito yung hadi min si'ati rahmatillah. Ito yung kabilang sa lawak ng awa ng Allah Ta'ala sa isang alipin niya na makasalanan na nagtatawba kay Allah Ta'ala. Kaya binanggit ng Allah Ta'ala, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sabihin mo, O Muhammad, sa aking alipin na ako ang Panginoon niya, al-Ghafurur Rahim, maawain, mahabagin, sabi ng Allah Ta'ala. Hada min si'ati rahmatillah. Ma arhamu hadha bihadha ar-Rabb. Ang napakalawak ng napakamaawain ng Allah Ta'ala sa lahat. At itong pagtauba na to, kapatawaran ng Allah Ta'ala, ito ay karapatan na makamit ng mga taong nagtauba sa Kanya, at hindi karapatan ng mga taong gumagawa ng kasalanan sa Kanya. Hindi maaari sa isang taong gumagawa ng kasalanan, sabi niya, ang Allah Ta'ala, patawarin ako. Hindi para sa Kanya yon. Ang kapatawaran na ito, karapatan na makamit ng mga tao nagtauba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung pamantayan, at dapat magkaroon ng itikad ng paniwalang isang tao. Hindi siya pwede magkaroon, pag-aksayahin niya o kaya mag-insist sa kasalanan at sabihin hindi siya patawaran ng Allah Ta'ala. Bukas pa rin yung kapatawaran ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin kapag siya ay nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ganun yung kapatawaran ng kapatawaran ng Allah Ta'ala sa lahat ng kanyang mga alipin na makasalan na kapag bumalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. So Masya Allah, jazakallahu khairan Sheikh. Hanggang dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.